Ito ang GMA Regional TV News. Naglagay na ng outpost ang pulisya sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Matatandaan doon nangyari ang trahedya noong linggo na ikinasawi ng isa sa dalawang rider na nagkarera umano. Habang tila nag-exhibition, nagkabanggaan ng dalawa hanggang sa sumadsad sa mga nanonood. 6 ang nagtamo ng mga sugat. Paitingin daw ng mga otoridad ang pagbabantay roon para sa kaligtasan ng mga turista at motorista at para maiwasan na rin daw ang drag racing o karera sa lugar. Nasunog ang 8 bahay sa Barangay Sentro sa Davao City. Kwento ng mga saksi, sumiklab ang apoy sa bahay na nasa likod ng simbahan. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa ang mga bahay sa light materials at natsyempong malakas ang hangin. Ayon sa mga otoridad, 8 pamilya ang apektado. Handa namang tumulong ang lokal na pamahalaan sa kanila. Inaalam na ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Naghain ng motion for reconsideration ng Public Attorney's Office o PAO para bawiin ng Department of Justice ang nauna nitong desisyon na ibasura ang kasong may kinalaman sa Dengvaxia vaccine. Ito ang 98 counts ng kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating Health Secretary Janet Garin, pati kina Dr. Gerardo Bayugo at Dr. Maria Joyce Ducusin, mga nanguna noon sa dengue vaccination program ng gobyerno. Sabi ng PAO, kailangang managot ang mga inakusahan sa pagkamatay ng 170 tao dahil sa umano sa pagtuturok ng Dengvaxia vaccine. Malaki rin nilang ebidensya na may kapabayabaan ang mga akusado kaya namatay ang mga nabakunahan. Wala pang sagot si Garin sa mosyon ng PAO pero una na niyang iginiit na walang basihan ang akusasyon laban sa kanya o sa mga bakunang ginamit sa programa. Sinisika pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng 2 pang inakusahan. Gold awardee ang Panata Contra Fake News campaign ng GMA Integrated News sa 60th Anvil Awards. Sa ilalim yan ang kategoryang Public Relations Program, Best Use of Partnerships. Tinanggap ang parangal ni GMA Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Pinangunahan ng GMA Integrated News ang kampanya kasama ang 60 media organizations, universities at ang Commission on Elections. Layo ng campaign na matulungan ng bayan sa pamamagitan ng paglaban sa mga pekeng balita at imulat ang mata ng marami para hindi mabiktima ng maling impormasyon. Isa ang Panata Contra Fake News campaign sa 122 entries na binigyang pagkilala sa 60th Anvil Awards. At dahil nasa top 3, nominado rin ng GMA sa Grand Anvil Award na pinakamataas na parangal na ginagawad ng Anvil. Na umpisahan natin yung conversation na may problema, no? May problema sa disinformation, sa misinformation at in a whole, no? Ang problema sa fake news. So, itong parangal na ito lalo pang nag-encourage sa atin, lalo na sa GMA Integrated News, na lagyan natin pa ng laman, ng content na nagpapakita na ano ba yung mga dapat nating gawin para ma-recognize natin at ma-identify natin yung mga fake news nga. GMA was part of the top 3. Si GMA, maganda yung program niya. The output was good. Yung PR program na yon, of course, kung ano yung impact niya sa society, kung paano siya makakatulong sa Filipino people or in other countries.